So, sa ating nakaraang pag-aaral, natutunan po natin that ang ating 66 books of the Bible ay masasabi po natin nagmula po sa Diyos dahil ito po ay kanyang kinasihan. At yung mga ilang aklat in our Roman Catholic Bibles na nasa mga minamahal po natin na Katolikong Romano, they don't have 66 books, kundi lumalampas ng 66 books na kung tawagin the Apocrypha. We've come to learn that the reason why na hindi po ito itinuturing ng simbahan bilang salita ng Diyos, kundi yung pangkaraniwan ng mga ibang aklat na isinulat ng tao, dahil hindi po ito kinasihan or nagmula sa Panginoon. Bagamat ang Apocrypha is not canonical, which means hindi po siya napabilang bilang sagradong kasulatan, gayunpaman magagamit po siya for historical purposes, for research, pero hindi po siya maituturing banal na kasulatan. Ngayon, pagdating po natin dito sa paragraph 4 ng ating Confessions, paragraph 4, sabi po dito, ang otoridad ng banal na kasulatan ay dapat paniwalaan bilang salita ng Diyos. Hindi dahil nakasalalay ito sa patotoo ng anumang tao o iglesia, kundi dahil ito ay nagmula sa Diyos. At dahil siya ang may akda nito at siya ang katotohanan, sa gayon dapat lang tanggapin ito bilang salita ng Diyos. So, sa madaling salita, ang ating otoridad ang nagbibigay po sa atin ng instruction sa tamang pamumuhay, instruction patungkol po sa tamang pagsamba, at nagbibigay po sa atin ng instruction on how to live for Christ, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Gayunpaman, kapag meron po tayo mga nakakausap na mga tao, ang madalas po nila nasasabi is that, bakit mo kailangan paniwalaan ang Biblia kung ang Biblia ay isinulat din naman ng tao? Ngayon, sabi po dito sa ating Confessions, ito'y pinaniniwalaan po natin bilang salita ng Diyos dahil hindi ito nakasalalay sa patotoo ng anumang tao o iglesia. Pero ang katwiran at tutol po ng iba, kung hindi po ito nakasalalay sa opinyon o sa anumang sinabi ng tao, bakit ang Biblia isinulat ng tao kung hindi naman ito nagmula sa tao? And of course, ang kasagutan po niyan is that the Bible teaches us that although isinulat po ito ng tao, sila po ay sinamahan at binitbit ng Panginoon. Halimbawa, if you turn with me in 2 Peter chapter 1, dito po tayo sa 2 Pedro 1, talatang 20. Bakit po nakalagay sa ating Confessions, hindi po ito nanggaling sa anumang tao? 2 Peter 1 verse 20 hanggang 21. Tignan niyo po nakalagay. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretation, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok, or more literally, bumuhat sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. So totoo, isinulat ng mga tao ang Biblia. Pero hindi nangangahulugan na isinulat ng mga tao ang Biblia ay nag-iisa po yung mga tao o gawa-gawa lang po nito ng kanilang mga katang-isip. Ang sabi ng Biblia, habang isinusulat po ng mga alagad ng Diyos ang kanyang pahayag, sila'y binuhat. They were superintended. Ginabayan, iningatan sila ng Panginoon na maisulat po ang kanyang kalooban upang hindi sila magkamali sa bawat na maisusulat po nila. So sabi ho dito, uulitin ko ho, hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Buot pa ho dito,
sabi din po ng Biblia, o sabi din po ng Confessions, dahil siya ang may akda nito at siya ang katotohanan, sa gayon dapat ang tanggapin ito bilang salita ng Diyos. Bakit dati po kailangan tanggapin ang Biblia bilang salita po ng Diyos? Unang-una, dahil ito'y nagmula sa Diyos. At pangalawa, kung tatanggapin at ipapamuhay po natin ang kanyang salita, meron po ito maibibigay sa atin. At ano ho yun? Dito po tayo sa 2 Timoteo 3, 2 Timothy chapter 3, talatang 16. 2 Timothy 3, verse 16 and 17. Ano po ba ang naibibigay ng Biblia? Sabi po dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So ito'y nagtuturo ho sa atin that ang katuruan at paniniwala ng ating simbahan, ang pinaka-autoridad talaga ng church ay hindi si pastor, hindi yung mga naglilingkod ho dito, hindi yung ating bylaws, kundi ang Biblia is the authority of the church. Hindi natin dapat tanggapin ang opinion ng tao, tradisyon ng tao, pananaw ng tao, kundi ang lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating ituturo, paniniwalaan ay kailangan nasa Biblia. Bakit ho? Dahil ito'y nagmula sa Diyos. Kaya ang pinagkakaiba po natin sa ibang reliyon, kagaya po ng mga Katolikong Romano, is that pinaniniwalaan po nila na ang Biblia ay salita ng Diyos, pero hindi ang Biblia alone is their authority, kundi Bible plus tradition plus church ang sa kanila. Tayo mga kapatid, what makes us different from them is that our sole authority ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At may lumilitaw din ng panibagong Christianity na kung tawaging progressive Christianity. Hindi siya talaga Christianity, mga kapatid. Pero ang reliyon ng progressive Christianity, ito ang kanyang katuruan. The Bible is the Word of God, kaya lang, hindi lang po siya nalilimitahan lang sa 66 books, kundi there is more revelation every single time. Which means the Bible is not the only authority, kundi ang opinion po ng tao, ang ating interpretation is the authority, which is wrong. So dito, kailangan po natin i-memorize po ito dahil kung meron man maituro si pastor o kung meron man maipayo ang mga kapatiran na labag sa Biblia, pwede nyo po in a loving and gentle way remind them, kapatid, ang ating basihan dito ay hindi yung experience mo, hindi ang opinion mo, hindi ang tradisyon mo, hindi yung filosofiya mo, kundi ang salita ng Diyos. Because it is the Word of God and the Word of God alone that teaches us what we need to do for faith and life for the glory of God.